Habang nakaharap kami ng kapatid ko sa Ouija board, sabi ko, may naririyan ba? Hindi pa kami tapos magtanong nang biglang nagpatuloy siya sa paglalaro kahit huminto na ako. Pero narinig ko siya. Sumigaw siya ng malakas. Pagbaba ko, nakita ko siya. Hawak-hawak na ang leeg niya. May sugat na parang... Ang mga kwentong ito ay hindi basta-basta kwento lamang. Ang Ouija board ay hindi laro. Minsan, hindi mo alam kung sino ang kausap mo at kung ano ang kapalit ng mga tanong mo. Kaya mag-ingat kayo. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Magandang gabi mga kalagim! Naniniwala ba kayo sa Ouija boards? At kung ano ang pwede nitong gawin sa atin? Ang kwento kong ito ay tungkol sa 4 na karanasan ng mga tao tungkol sa tinatawag na Ouija board games na pinaniniwalaan na isang paraan para makausap natin ang iba't ibang nilalang sa mundo nating ito. Umpisahan natin sa pang-4 na kwento. Simula pa noong bata pa ako, palagi nang nandoon sa aming aparador ang isang luma at vintage na Ouija board na puno na ng alikabok. Noong bata ako, lagi kong iniisip kung ano iyon. Base sa kahon, mukhang isa itong nakakakilabot na laro hanggang sa isang araw, natuklasan ko kung ano talaga ang Ouija board at agad ko itong kinuha mula sa aparador. Pinilit ko ang kapatid ko na subukan ito at sa huli, pumayag naman siya. Nilagay namin ang mga kamay namin sa planshet at nagsimula akong magtanong ng mga karaniwang tanong tulad ng, may naririyan ba? At pwede mo ba akong sagutin? Ilang oras namin paulit-ulit na binanggit iyon. Ngunit dahil sa sobrang tagal na namin naghihintay, ay pabiro na lang na ginagalaw ng kapatid ko ang planshet para lang masabi na may sumasagot sa mga katanungan namin. Ngunit wala naman talagang reaksyon. Nang magsawa kami, ibinalik na namin ito sa kahon. Noong gabing iyon, nag-research ako para malaman kung paano gagana ang Ouija board. Marami ang nagsabi online na ang pinakamainam na kapaligiran para gumamit ng Ouija board ay sa isang madilim na kwarto na may mga kandila na iyon lang ang magiging source nyo ng liwanag. Kaya nung wala ang mga magulang ko sa bahay, agad ako kumuha ng mga 6 o 7 kandila at pinilit ko ulit ang aking kapatid na subukan ulit ito. Binuo ko ang mga kandila at inilatag sa paligid ng mesa sa dining room na wala ni isang ilaw. Sinubukan namin ulit ito. At nagtanong ulit ako, may naririyan ba? Hindi pa kami nagtatagal sa pagkakaupo ay bigla na lang gumalaw ang planshet. Sinabi ko sa kapatid ko na itigil niyang galawin ito, pero sinabi nito na wala siyang ginagawa para mapagalaw ito. Inutusan ko siyang alisin ang kamay niya at ginawa naman niya, pero patuloy pa rin itong gumagalaw. Akala ng kapatid ko ay binibiro ko siya, pero hindi ko na lang siya pinansin at ipinagpatuloy na lang na obserbahan ang galaw nito hanggang sa hindi ko inaasahan ay tumigil ang planshet sa salitang, "Oh." Ako'y 9 na taong gulang pa lamang noon, kaya talagang natakot ako. Kaya naman, dahil din sa curiosity ng kuya ko, ay kinuha nito ang kontrol sa paggalaw ng planshet at nagtanong din ito, "Mabuting espiritu ka ba?" May 5 segundong pagitan bago gumalaw ang kamay ng kapatid ko kasama ang planshet papunta sa salitang hindi. Nagkatinginan kami at doon ako tumakbo papuntang kwarto at isinara ang pinto. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro.
narinig ko ang malabong boses niya mula sa dining room at bigla ko na lang siyang narinig na sumigaw ng malakas. Tumakbo ako pababa para makita kung anong nangyari. At sa hindi inaasahan ay nakita ko siyang nakahawak sa kanyang t-shirt at ipinakita ang maliit na sugat na parang marka ng isang pangil sa bandang leeg niya. Agad nito sinabi na itapon na namin agad sa apoy ang Ouija board, kaya naman ginawa namin agad ito. Inihagis niya ang Ouija board sa fireplace at inutusan akong huwag na itong pag-usapan sa kahit kanino. Simula noon, hindi na ulit kami nagtangka pa na maglaro ng nakakakilabot na laro na yun. Ang pangatlong kwento, 11:00 ng gabi ng mga oras na yon, nang nagkaroon ako ng tawag mula sa pinsan ko. At sinabi niyang siya, ang kuya niya, ang tatay nila, at ang best friend niya ay maglalaro ng Ouija board sa basement nila. Bago sila magsimula, inilabas nila ang isang malaking porselanang manika mula sa kwarto kung saan sila maglalaro dahil sa itsura pa lang nito ay nakakatakot na ito at ayaw nilang pagmulan ito ng takot habang isinasagawa nila ang paglalaro, kaya naman inilapag nila ito sa kabilang kwarto. Lumipas ang ilang oras na naglalaro sila ngunit ni isa ay walang sumagot sa mga katanungan nila, kaya naman pansamantala munang nag-break ang pinsan ko dahil walang kabuluhan ang mga sagot ng board at naiihi na rin ito habang nasa labas ang pinsan ko. Nagtanong ulit ang tatay, kuya, at kaibigan ng pinsan ko habang wala siya. Isa sa mga tanong nila ay, sino ang nasa kabilang kwarto? At sa hindi inaasahan ay bigla na lang itong nagbigay ng mga random na numero na nung mga oras na yon ay wala kaming ideya kung tungkol saan ang mga numero na yon. Pagkalipas ang ilang minuto ay bumalik na ang pinsan ko at sinabi na din ng kuya niya na hindi gumagana ang board games na ito, kaya itatabi na nila ito. Habang sila ay nagliligpit, ay ipinakita ng pinsan ko ang huling sagot na lumabas sa katanungan nila sa Ouija board. At sa hindi inaasahan ay nagulat ito. Pare, yan ang number ko sa social security ko. Nang makuha nila ang sagot, inilatag ulit nila ang Ouija board at sinimulan ulit nilang kausapin kung sino man ang sumagot sa katanungan nila na yun. Ay sa hindi inaasahan ay sinabi sa pinsan ko na mamamatay daw siya sa Air Force. Dahil sa takot ay bigla nagtanong ang pinsan ko at sinabi niya sa nilalang na ito na patunayan ang kanyang mga nasabi. At sa hindi inaasahan ay sumagot ito sa mga letra na sa kabuuhan ay nagkakahulugan ito ng salitang manika. At doon na sila nagkaroon ng masamang pakiramdam at agam-agam na baka ito ay ang manika na inilipat nila kanina sa kabilang kwarto. Kaya naman, binuksan nila ang pinto nito upang tingnan ang porselanang manika sa kabilang kwarto. At nang buksan nila ang pinto, nakatayo na ang manika sa harap ng pinto at nakatitig sa kanila. Lahat sila ay nagtakbuhan palabas ng bahay. Inihagis ng best friend ng pinsan ko ang Ouija board sa sumisigang apoy at magdamag na hindi nakatulog dahil sa pangyayaring iyon. Hindi naging hadlang ang mga nangyari na iyon sa pinsan ko at ngayon ay naka-enlist na siya sa Air Force at ngayon ay nakabase siya sa Europe. Ang pangalawang kwento. Isang gabi, nagdala ako ng mga kaibigan ko sa bahay namin para subukan ang Ouija board na nahanap namin sa isang basurahan sa kapitbahay namin. Sa totoo lang nung una, hindi ako naniniwala sa larong ito. Kaya ganun na lamang ang tapang ko para subukan ito. Kasama ang board at ang glass piece na hinahawakan sa laro. Naghawakan kaming 4 sa glass piece at nagtanong ng mga kalokohan na tanong. At dahil nga hindi seryoso ang lahat ay
Laging may isa sa amin na gumagalaw ng glass piece para biruin ang iba na gumagalaw ito ng kusa. Kaya naman ang iba kong kaibigan ay nabagot na. Umalis ang isa kong kaibigan para magbanyo at ang isa naman ay nagsawa na. Ako at ang isa ko na lang na kaibigan ang natitira. Kaya naman tinanong ko ulit ang board. Kailan ako mamamatay? At nagsimulang gumalaw ang piece patungo sa letrang T. Tumingin ako sa kaibigan ko. Iniisip ko kung siya ba ang gumalaw, pero sinabi niyang hindi. At iniisip niya rin na baka ako rin ang gumalaw ng baso. Gumalaw pa ito at tumapat sa letrang O. Pagkatapos ay sa letrang M, O, at R at W. Napagtanto ko na nakabuo ito ng salitang tomorrow. Tumawa lang ang kaibigan ko at tumigil. Kaya akala ko siya lang, pero pilit nito sinasabi na hindi siya ang gumalaw ng baso. Ngunit heto na ang nakakatakot. Kinabukasan, habang naglalakad ako kasama ang aso ko papuntang vet, biglang naputol ang collar ng aso ko at tumakbo siya sa kalsada. Tumakbo ako agad upang habulin siya at narinig ko ang busina ng isang paparating na sasakyan na mabilis na lumalapit sa akin. Tumalon ako agad sa gilid ng kalsada at muntik na akong nahagip nito. Buti na lang at nakaligtas ako. Pero hindi doon nagtapos muntikang aksidente na nangyari sa akin. Nang sumunod na araw, habang nakaupo ako sa ilalim ng ceiling fan sa kusina, ay naglakad ako para kumuha ng pagkain sa ref. At bigla akong nakarinig ng malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin. Agad ko itong sinilip at nakita ko ang mga gamit sa lamesa na nahulog. Nahulog pala ang fan mula sa kisame at muntik na akong matamaan nito. Hindi ko alam kung coincidence lang na pagkatapos sabihin ng Ouija board na mamamatay ako kinabukasan, ay 2 beses na trahedya agad ang na-experience ko na naging dahilan para ikapahamak ko. At ang pang-una nating kwento, i-share ko lang po ang kwento ko tungkol sa Ouija board game na yan. Wala pa po akong pinagsasabihan sa iba tungkol dito kaya sana pakinggan niyo po ako. Sa amin sa bahay, may malaking aparador po na puno ng mga lumang board games at isa na roon ang Ouija board. Palagi kong gustong subukan ito pero palaging nandyan nakabantay ang pamilya ko kaya naman nahihirapan akong subukan ito sa harap nila. Isang araw, nang nagpunta ang mga magulang ko sa syudad at nag-camp out naman ang kuya ko sa Boy Scout, nagkaroon ako ng buong oras para sa sarili ko nung mga oras na yon. Masama ang panahon nung mga oras na yon. Malakas din ang hangin at ulan. Pero sa tingin ko, mas ritualistic ang gabing iyon dahil sa ulan. Kaya naman nang sumapit ang hating gabi, ay inilatag ko na ang Ouija board sa dining room at pinatay ang mga ilaw sa aking kwarto. Nagtanong ako ng marami, pero wala ring sagot, kaya naman itinago ko na ito at nagpunta na sa kama. Nagising ako bandang kalagitnaan ng gabi at narinig ang tunog ng yapak sa baba ng bahay namin. Nung una, iniisip kong wala lang. Pero patuloy ko pa rin itong naririnig na tila'y palapit ng palapit sa aking kwarto. Kaya naman tumayo ako at pinakiramdaman ang labas ng aking kwarto. Nung mga oras na yon parang may ibang tao na nakapasok sa bahay namin. Wala pa akong cellphones noon kaya hindi ko matawagan ang mga pulis. Ang tunog ng mga yapak ay papalakas na hanggang sa pinto ko pero hindi naglaon ay bigla itong huminto. Tumagal ako sa ilalim ng kumot ko at patuloy na hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari nang biglang may isang malakas na kidlat ang nagbigay liwanag sa kwarto ko. At parang may nakita akong itim na kamay na nakahawak sa bukas na pinto ko. Naghintay pa ako ng ilang oras sa ilalim ng kumot, takot at gustong sumigaw.
ngunit walang nangyari. Nang sumikat ang araw, dahan-dahan akong lumabas at tiningnan ang buong bahay. Walang signs na pinasok kami. Walang basag na bintana o pinto. Ngunit nakita ko ang Ouija board na nakalagay ulit sa lamesa. Inisip ko agad na ito ang dahilan bakit nangyari ang mga iyon, kaya tinapon ko ito sa basurahan. Mula noon, wala nang nangyaring kakaiba at hindi ko ito sinabi sa kahit kanino. Alam ko, hindi mo ito mauunawaan maliban na lang kung ikaw ang nasa ganung sitwasyon. Kung kayo ay masugid na taga-subaybay ng Gabi ng Lagim, ay panigurado na masasagot ninyo ang katanungan ko. Ano ang mga naging epekto ng paggamit ng Ouija board sa ating pangalawang kwento? Pipiliin natin ang may pinakamagandang sagot sa comment section at mananalo ng 50 pesos GCash Load Award. Sumubaybay lang kayo araw-araw sa ating mga video at baka isa na rin kayo sa mga mapalad na manalo.